Balikan natin ang panibagong tensyon sa demolisyon sa Barangay Anunas sa Angeles, Pampanga. Ilang residente ang sugatan, nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark. Emil, nandito ako sa tulay ng Barangay Anunas, Angeles City, Pampanga, kung saan kalat pa yung mga sinusunog na gulong, mga bubog ng mga ihinagis na mga bote. Mga bakas ito ng marahas na demolition kanina. Maagang dumating ang demolition team sa Barangay Anunas, Angeles, Pampanga kanina para magpatupad ng writ of demolition. Pero sa kuhang ito ng isang residente, makikita ang demolition team na may mga binabato sa kabilang panig. May kasama pa silang mga naka-helmet at may dalang truncheon na may nakasulat na security. Ayon sa may kuha ng video, mga nagpo-protestang residente ang kanilang binabato. Pero hindi malinaw kung sino sa magkabilang panig ang nagpasimula ng pamamato. Pagsapit ng pasado alas 10 ng umaga, nagpulasan ng mga residenteng ito dahil sa sunod-sunod na putok umano ng baril. Ang residenteng ito makikitang inilalayo at tila sugatan. Puputukan na po, tumakbo na ako dahil babae ako, wala akong laban. Tumakbo ako, pabalik sa bahay. Maya-maya po, narinig na namin ang putukan sa kabilang tulay na naman, yung hinarangan doon. Galing din sa residente ang mga kuhang ito ng 5 nilang kabarangay habang nilalapatan ng lunas. May mga tama rin daw ng bala. Hindi na raw nila alam kung saan at kanino nanggaling ang bala o kung sino ang mga armadong pumapasok sa kanilang mga bahay para puwersahan silang itaboy. Nagkumukuha po ako ng gamit namin. Nakasunod po yung asawa ko. Kaso biglang pumasok po yung mga nagtitimolis. Tinutukan po bigla yung asawa ko ng barel. 4 po na lalaki. Tumalo na lang po doon sa pader na yun. Binuksan ko ang gate. Sabi, sino yan? Baka yung kukuha ng video. Buksan yung pinto nyo. Buksan nyo. Inahano kami ng barel. Sabi ko, bawal yan. Alam mo bang bawal magkuha ng video? Bigyan ka ng cellphone mo. Binuha ang cellphone ng sapilitan. Dahil sa takot ng mga residente na ginamitan na sila ng baril, kaya madaling naipatupad ang demolisyon at nabarikadahan ang kanilang lugar. Pinapayagan na lamang silang pumasok para maghakot ng natitirang gamit. Bakit hindi niya pa kami tulungan dito? Mama po kayo sa amin. Wala na po kami mapupuntahan. Saan po kami titira ng mga anak ko? Nag-aaral pa po sila. Mga apo ko, bagong silang pa lang po sila dito sa mundo. Bakit hindi niya po kami tulungan? Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Clark Hills Development Corporation na siyang humiling ng demolition order sa mahigit 70 ektaryang lupain. Pinapaalis ang mga residente matapos makansila ang kanilang Certificate of Land Ownership Award noong panahon ng pandemya. Hanggang sa puntong ito ay Emil, hinihintay pa rin natin ang tugon sa text at tawag ng kinatawan ng Clark Hills Development pero hanggang ngayon ay wala pa. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Truly a limitless star si Julian San Jose na patuloy na magniningning as a kapuso homegrown star. Nag-renew siya ng kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Julian San Jose. From being a contestant sa Popstar Kids almost 2 decades ago, si Julian San Jose ay isa na ngayong multi-awarded singer, host, actress, at limitless star. Malaking bagay raw kay Julian sa kanyang 18 years sa industry na pinakikinggan ang kanyang mga ideas as an artist. Talagang walang makakapigil talaga sa akin na gawin yung passion ko. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kasi nandyan yung GMA for me, talagang ginabayan nila ako, sinuportahan nila ako. Sa renewal of contract ni Julian, labis ang naging paghanga sa kanya ng mga namumuno sa GMA Network. Sa pangunguna ni na GMA Network Inc. Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavic Jr., EVP and CFO
Felipe S. Yalong, Senior Vice President Attorney Annette M. Gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Romina Joy C. Marcelo. Naroon din sina Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice Presidents for Business Development, Janine Piad Nakar, at Gigi Santiago Lara, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Kaya tinawag na limitless star si Julian. Hindi lamang sa kanta, sa hosting, sa drama. In short, walang limit ang kanyang kakayahan. And I am very proud na siya ay homegrown. Well, Julie, congratulations. It's been a fantastic 18 years. And consistently, you've continued to grow, you continue to evolve to what you are today, and we're all very, very proud. No doubt, I think no one can contest that she is also the premier singing talent of GNA Network. Again, congratulations, Julie, and thank you. Maging ang ibang opisyal ng GMA na subaybayan ang paglago ni Julian as an artist mula pa sa kanyang pagkabata. Naaalala ko pa nung bata siya, talagang excited siya, and when she was looking for her niche in the industry, and nakita natin na grabe, limitless siya sa lahat ng bagay. Very proud and also very honored na it was GMA who molded her, who helped build her up, and who grew with her also through all these years. Nang makapanayam ko si Julian, inamin niya na ang mga narating niya ay produkto ng matagal na pagsusumikap. Siguro iniisip ng mga tao minsan na, ay, grabe no, ang sarap pala talaga ng buhay ng isang celebrity or isang artista. But for me, being an artist requires a lot of hard work, a lot of energy, and you're willing to make sacrifices. I have made sacrifices for the past 18 years and they're all worth it para sa akin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nasa Germany na at nakikipagpulong sa German Chancellor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga oras na ito. Live mula sa Berlin, nakatutok si Rafi Dima. Rafi? Pasado alas 12 ngayon ng tanghali, Mel, dito sa Berlin, kung saan tayo naroon dito sa The Chancellery, at nagpupulong na ngayon sa loob sina Pangulong Bongbong Marcos at German Chancellor Olaf Scholz. Pagdating dito ng Pangulo ay ginawaran siya ng arrival honors at kung saan siya sinulubong ng German leader. Kasama ni Pangulong Marcos na dumating dito sa The Chancellery sina House Speaker Martin Romualdez, DFA Secretary Enrique Manalo, DTI Secretary Federico Pascual, PCO Secretary Shelo Garafil, Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad at iba pang opisyal. Isa sa mga inaasahang pag-uusapan ng dalawang leader ay ang tungkol sa renewable energy. Isa ang Germany sa mga nangungunang bansa sa mundo pagdating sa paggamit ng alternative at renewable energy, bagay na gustong tularan ng Pilipinas. Inaasahan ding matatalakay ang tulong na ibinibigay ng Germany sa Armed Forces of the Philippines pagdating sa training at capacity building naman sa Philippine Coast Guard. Pagkatapos ng pulong at working lunch ay magkakaroon ng joint press conference ang dalawang leader. Dadalo din ng Pangulo sa Germany-Philippine Business Forum at sa pulong sa Filipino community mamayang gabi. Bukas, Mel, inasa namang tutulak ang Pangulo patungo sa Prague para naman sa kanyang state visit sa Czech Republic. Yan pa rin ang latest mula dito sa Berlin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nasa Pilipinas na po ang 11 Pinoy na sakay noon ng isang barkong inatake ng missile ng rebelding Houthi sa Gulf of Aden. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, balik Pilipinas na nga ang 11 Pinoy seafarers matapos ng paputukan ng missile ng rebelding Houthi ang sinasakyan nilang barko habang dumadaan sa Gulf of Aden doon sa gitnang silangan. Baon nila ang mapait na karanasan sa nangyaring pag-atake. Naka-wheelchair pa ang isa sa 11 tripulante ng barkong True Confidence pagdating sa Pilipinas mag-alas 5:30 ng hapon kanina. Isa siya sa 3 Pilipinong nasugatan sa pag-atake ng Yemen-based na Houthi rebels noong March 6 sa Gulf of Aden.
bahagya lamang ang tinamong sugat ng seafarer kaya pinayagan na makauwi kasabay ng 10 kasamang tripulante matapos gamutin sa ospital sa Djibouti. Magaling na ang pisikal na sugat pero hindi ang iniwang trauma sa naranasang pag-atake. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na may tulong na makukuha ang 11 uming tripulante ng barko. Tig 50,000 pesos mula sa DMW at OWA at 20,000 pesos mula DSWD o kabuang 120,000 pesos. Ayon sa DMW, patuloy namang nagpapagaling sa ospital sa Djibouti ang 2 pang tripulanteng Pilipino na sugatan sa naganap na pag-atake. Sabi ng DFA, ang isa ay may matinding sunog sa mukha samantalang kailangang i-amputate ang paa ng isa pa. Ang bangkay naman ng 2 nasawing Pinoy hindi pa rin nare-recover mula sa nasusunog na cargo ship. Nasa 17 Filipino seafarers naman na sakay ng Galaxy Leader. Ang unang nabihag ng Houthi rebels na ngayon ay nasa Yemen at patuloy na tinututukan ng pamahalaan. Vicky, sa impormasyong ibinigay sa GMA Integrated News ni Arnel Ignacio ng OWA, sinabi niyang yung mga nakatira at yung malapit dito sa NCR ay maaari nang makauwi. Habang yung mga galing naman doon sa malalayong probinsya ay inaasahang dito pa rin magpapalipas ng magdamag sa Metro Manila. Ngayon, Vicky, isang press conference ang patuloy na nagaganap at sinabi ni Secretary Ted Herbosa ng DOH na yung isa sa 11 uming Pilipino ay may fracture sa paa kaya kailangan daw nilang i-refer sa isang ospital. Yan ang latest mula rito sa NAIA. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Mga kapuso, napuno ng pagtataka ang mga residente ng isang barangay sa Laguna. Ang pinag-ugatan ng kanilang pagkamangha, isang puno ng papaya na may napakaraming sanga. Kuya Kim, ano na? Stig! Nagsanga-sanga mga tanong sa isip ni Rafa nang minsan kasing maghanap ng dapat sana'y ipangmemeryendang papaya sa kanilang bayan sa Los Baños, Laguna. Ito ang kanyang nakita. Isang puno ng papaya na may napakaraming sanga. Usually po yung normal na papaya, isang straight lang po siya, di ba? Pero dito po, dami niyang sanga. At ang napansin pa ni Rafa na nasa 10 sanga ng puno. Kahit malilit pa lang po yung mga branch niya, marami po siyang bunga. Bakit nga ba nagsanga-sanga ang naturang puno ng papaya sa Laguna? Kuya Kim! Sa kantang Meron-Meron Sinta, ano ang ibig sabihin ng buko ng papaya? Kuya Kim! Ano na? Ang buko ng papaya sa awiting pambata na Laron-Laron Sinta ay tumutukoy sa bulaklak o young fruit ng papaya. Ang papaya na madalas nating isahog sa tinola, hindi pala isang gulay kundi isang prutas. Ang bunga kasi ng papaya nagde-develop mula sa bulaklak nito at meron tong mga buto. Ang mga papaya na pinaniniwalaang nagmula sa Mexico o Central America ay unang nakita sa Dominican Republic at Panama noong early 16th century. Nakarating naman ito sa Timog Silangang Asya nang dinala ng mga Kastila ang buto nito sa Pilipinas noong 1550. Ang papaya plant kadalasang single stem lamang na maaaring tumubo ng 5 to 10 meters. Pero bakit ang puno ng papaya sa Laguna nagsanga-sanga? Ayon sa nagtanim ng puno na si Shirley. Nung una siyang tumubo, straight siya. Ang dami nang dumadayo, ninanakaw yung bunga. Ay, ayun, pinutol siya. Nung pinutol siya, ayan, nagsanga-sanga na siya. Paliwanag naman ng isang botanist o eksperto sa mga halaman. Familiar kasi tayo sa papaya na single stem lang siya. But in fact, papaya is classified under dicotyledon. Yung mga dicotyledon is actually capable of secondary growth. Kung examine natin yung pinakatalbos, damage yun. Kapag na-damage kasi yung pinakatalbos niya, magpaproduce siya ng mga stress or growth hormones. Yun tinatawag na gibberellins. So, gibberellin yung isa sa mga main factors nung pag-multi-branch nung papaya ron sa Laguna. Natural lang yon, defense mechanism nung papaya. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa ika-7 araw ng prayer vigil para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Pasado alas 6 kanina dumating ang bise sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod ito ng pagtatanggol niya kay Kibuloy sa isang video statement. May kunsyabahan umano sa NFA para palabasing hindi na maganda ang kalidad ng imbak na bigas para maibenta. Yan po ang isinuwalat ng isang senador sa kanyang privilege speech. At nakatutok si Bernadette Reyes. Pag nagkasarahan na, they will issue rice sales to the millers gamit ang mga lab report na nagsasabing not fit for human consumption kuno upang mapababa ang presyo ng mga ito.
Sa privilege speech kahapon, isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo ang umano'y modus sa bentahan ng bigas ng ilang opisyal ng National Food Authority. Bukod sa patalong bentahan ng bigas sa ilang pribadong trader, nagkakaroon din daw ng konsabahan sa loob ng NFA. Dinadaya umano ng Quality Assurance Officer ang laboratory analysis report at idinedeklarang hindi na good condition ang mga bigas. Kasunod nito, uutusan umano ng matataas na NFA officials ang mga sales officer na ibenta ang bigas sa mga private millers. Wala pang komento ang Department of Agriculture kaugnay sa nasabing modus. Habang patuloy ang internal audit ng Independent Review Panel na binuo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pero ngayon pa lang, may mga kinukonsidera ng rekomendasyon ang DA. There could be ways, for example, an independent laboratory to do the analysis at hindi na NFA, diba? Para mas maging independent. But that will be part of future recommendations later. Sang-ayon dyan ng Philippine Chamber of Food and Agriculture Incorporated. That's an innovative way of minimizing corruption. Something like when I buy palay from you, I will forward the date of my receipt, say about 3 months from now, and then declare the price of rice as been already going to be sour or may spoiled yung rice, although it was been bought a week ago. Sa kabila ng kontrobersya, siniguro ng DA na patuloy ang NFA sa mandatong tiyaking may sapat na buffer stock ng bigas ang bansa. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 17 billion pesos ang pondo ng National Food Authority na maaaring ipambili ng palay ngayong taon. Ngayon nagsimula ng anihan, nagmura na raw ang farm gate price ng palay, pati ang presyo ng bigas sa world market. Medyo mataas pa rin sa ngayon kasi hindi pa dumarating yung karamihan ng volume. Pero pag pumapasok na yun, definitely, bababa rin yan. At siyempre, pag bumababa sa international market, may epekto rin yan dito sa local prices. Sa ngayon, itinalaga munang officer in charge o OIC ng NFA si Director Larry Lacson matapos suspendin ng ombudsman ang dating OIC. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinalaya ng korte sina Direk Jade Castro at mga kasama na inakusahan ng panununog sa isang modern jeepney. Nakatutok si Mariz Umali. Matapos ang 40 araw na pagkakapiit, pinalaya na kahapon ang film director na si Jade Castro at tatlo niyang kasamahan na sina Engineer Noel Mariano, Engineer Dominic Ramos at Ernesto Orsine. Silang apat ay inaresto ng walang warrant of arrest ng Katanawan Municipal Police noong 1 ng Pebrero para sa kasong destructive arson matapos akusahang nagsunog ng minibus sa Katanawan, Quezon. Sa 16 na pahinang desisyon ng Katanawan Regional Trial Court Branch 96, pinaboran nito ang motion to quash ng mga akusado dahil wala umanong jurisdiksyon ng korte sa mga akusado. Sa kanyang pagharap sa media, kasama sina Mariano at Ramos, muling iginiit ni Castro na inosente sila. Nakakagalit at nakalulungkot daw na mapagbintangan sa bagay na di nila ginawa. For us to stand accused of destroying for no reason, that is something simply not in harmony with our being. For us to have been deprived of our liberty following such brazen violations of the law, ethics, standard norms of procedure, made the ordeal of the past 40 days even worse. Sa gitna nito, nagpasalamat sila sa lahat ng pamilya at kaibigang sumuporta sa kanila habang nakapiit. Then mixed emotions, ginawa ko na lang bahay yung kulungan. Pinag-iisipan pa raw nila kung maghahain sila ng counter charges laban sa mga pulis. Pero ngayon pa lang daw ay naghain na ng motu proprio administrative case ang PNP Internal Affairs Service ng kasong administratibo laban sa mga pulis na umaresto para sa kasong unlawful arrest. Sabi ng kampo ni Castro, marami pa raw silang nakilala sa piitan na mali rin daw ang pagkakaaresto. Kaya hiniling nila sa gobyerno na isulong ang mga reforma sa justice system. Sana rin ay ma-revisit ng ating Department of Justice ang kanilang mga patakaran pagdating sa waiver ng Article 125 at pati na rin yung mga law enforcers natin pagdating sa paggamit ng warrantless arrest, lalong-lalo na yung hot pursuit. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng PNP. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa Regional Director ng Calabarzon Police, pinalaya sina Castro at ang mga kasama matapos pagbigyan ang motion to quash
na kumukwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa pamamagitan ng hot pursuit. Nirerespeto raw ng pulisya ang legal na proseso. Best of the best performances ang inihahanda ng ilang Sparkle couples para sa pagbisita nila sa Canada this coming April. At may patikim na silang kilig. Panoorin sa chika ni Aubrey Carampel. Limitless performances mula sa Juliver. Undeniable chemistry ng Barda. At nakaka-in-love na duet from Ruka. Iba't ibang level ng kilig ang patikim ng Sparkle Power couples sa kanilang upcoming Canada tour next month. Ilang buwan na raw silang nagre-rehearse para sa kanilang production numbers. Sina Julian San Jose at Raver Cruz, excited na raw makabalik sa Maple Country para makapaghatid saya sa ating mga global Pinoys doon. Sa press conference, ipinakita pa nila ang kanilang special handshake ritual bago sumalang on stage. All out. Siyempre, bibigay namin yung best namin sa aming mga prods. Actually, lahat naman kami. Kaya excited kami na mag-perform for Global Pinoys. Talagang binigay namin yung best namin, rehearsals pa lang eh. Grabe. Hindi lang yung mga love team prods eh, yung mga pang boys din and girls prod din, solid eh. Dahil first time naman sa Canada, looking forward na raw sina Barbie Forteza at David Licauco na ipakita ang kanilang breathtaking production numbers. Kakapusin ka talaga sa hininga. Kasi ganun ka-intense at ka-entertaining talaga ng mga prods. Amazing talaga lahat ng performances, di ba? Dadalhin naman daw ni na Black Rider Ruro Madrid at Sangretera Bianca Umali ang kanilang astig at swag para makapagbigay saya sa ating mga kapuso abroad. One of a kind. Because this is the first time na magkakasama yung tatlong love teams sa isang event. So abangan niyo po kung ano po ang maipapakita po namin sa inyo. Nakakapagpatigil ng mundo ang show na ito. Talagang hindi nila mamamalayan yung oras. At talagang sa sobrang pag-enjoy, in the moment lang lahat ng tao, hindi namin mamamalayan yung pag-ikot ng mundo. Wow. Bilang suporta, nasa press conference din si First Vice President and Head of Operations of GMA International, Joseph Francia, at ang one and only star maker at Sparkle consultant na si Johnny Manahan na magdedirect ng show. Mukhang ganda ng dynamics nung tatlong pares. So, very excited. Gagaling sila. They work hard. And they're gonna put on a good show. Maaari nang makabili ng tickets para sa Calgary show sa April 5 at April 7 sa Toronto. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumagio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.